Magandang umaga po sa ating lahat. Naku, wala pong sumagot. Isa pa po, good morning everyone. Paki-greet po ng good morning please ang inyong mga katabi. Bakit ko po pinagawa sa atin na i-greet ang ating katabi? Because, my dear brothers and sisters, on our 8th day of the novena, we have heard how Mary shared the greeting she has received from God. Now, if we can remember, prior to this gospel, Mary was greeted by an angel. Tama? At ang sabi sa kanya, "Hail, full of grace." And today, our dear lady greeted her cousin Elizabeth. Mary was greeted, and so she greeted her cousin. Mary was blessed, and so her presence blessed her cousin. Mary was chosen, but he chose to serve her cousin. So my dear brothers and sisters, on this 8th day, napakaganda ng paalala sa atin ng Panginoon at ng ating mahal na ina. Ano po yon? The gifts that we receive, we also give as gifts to all we meet. Alam niyo po, isa sa mga pinakamaganda ko pong natutunan sa akin pong pag-aaral is with the vision of Saint Paul, wherein he envisioned the church as the body of Christ. At kung titingnan po natin ang body of Christ, our body is comprised of different parts. And each part has a role to play. Ang mata, may kanya siyang gagawin. Ang bibig, and so on with other parts of our body. And that's why in 1 Corinthians 12, 1-31, mababasa din natin, what if pinili ng mata na maging paa? What if pinili ng kamay na maging bibig? What if pinili ng ibang katawan ang ibang function rather than its function? Then, the body becomes disintegrated. Ano po ang point? My dear brothers and sisters, let us remember, Mary was blessed and was visited not for her own sake. Mary was part of God's greater plan. Mary was part of it, but Mary was never the end of God's plan. And same is true with all of us, my dear brothers and sisters. Sa atin pong pagkakatanggap ng mga regalo, ng biyaya at ng blessings mula sa Panginoon, hindi po yun para lamang sa atin. Marami po sa atin pumupunta dito sa Manawag with a specific intention to us through the intercession of our dear lady. And there's nothing wrong with it. And you know what? Ngayon pa lang po, we must claim it. Before this Mass end, the Lord will bless us abundantly. Truth be told, the Lord has already blessed us with so much. But let us remember that in today's celebration, blessing should not end only towards ourselves. Blessing should not be only for our own benefits. We are blessed so that we can bless others. We are part of the one body of Christ wherein we need to perform our role. Bakit? Pag hindi na po natin ginampanan ang ating papel, pag hindi na po natin ipinasa ang biyaya na ating natanggap mula sa Panginoon, mayroon pong kulang sa pag-function ng iisang katawan. Kung mapapansin niyo po, dito sa simbahan, hindi po pwedeng lahat po tayo ay pare. Hindi rin po pwedeng walang pare. Sa ating katawan, hindi po pwedeng ang ating katawan ay puro mata. Hindi rin po pwede na puro tayo bibig. Ang ingay siguro ng simbahan natin ngayon kung ang katawan natin ay puro bibig. We are comprised of different parts, and guess what? Wala pong maliit o mas malaking gampanin pagdating sa ating katawan. And so we ask, Father, mahirap lang po kasi kami eh. Father,
may sakit po ako ngayon. Father, marami din po akong problema. Father, may pinagdadaanan ako ngayon. Father, wala na akong oras para magbahagi pa sa iba. No. All of us will always have an opportunity to share. Just like Mary. Mary went in haste because she knew the blessing she received, she has to share. So my dear brothers and sisters, let us remember, we are blessed to bless. We are gifted to give. And we are helped to help. Let us become channels of God's blessings to all we meet. But what kind of channel? Joyful channels. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Please, tingnan niyo po ang inyong katabi. Huwag po kayong mahiya na tingnan ang inyong katabi. Ayan. Pakitapik po ang kanyang balikat at pakisabi sa kanya, maraming salamat, nandito ka. Please do so. Simpleng pagtapik na lang, ayaw pa nating gawin. Huwag po tayong madamot sa pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. Malay mo, yung katabi mo ngayon, yun lang ang inihintay niyang kasagutan sa kanyang panalangin. Let us not fail to become blessings every moment that we are being given the chance, my dear brothers and sisters. Let us not fail to become instruments of God's presence to those around us. It need not be spectacular. It need not be so big. We only need to be responsive to the giftedness that is now ours because of God. So as we continue our celebration of the fiesta of our dear Lady, our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, and as we continue to wait for God's response, let us not fail, my dear brothers and sisters, even now, ngayon mismo, to become blessings to all we meet. So that when people meet us, they would say, how can this be that this person should come to me and be God's presence to me today? With our dear Lady, we pray that we may become willing instruments of God's gifts. Amen.